Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Itong mga nakaraang vlogs ko ay tungkol sa electric vehicles at marami po ang super excited na magkaroon ng electric vehicle sa pamamagitan na ma-convert nila ang kanilang mga internal combustion engine ng mga sasakyan na maging electric. Marami po ang nag-comments dito sa mga nakaraang vlog ko, lalo pat narinig nila mismo sa may-ari ng Moretti Philippines na sila ang mag-i-import ng mga electric vehicle kits na katulad nung ginagamit sa Moretti para po ipang-convert natin dito sa mga existing na mga internal combustion engine, yung mga gumagamit ng gasolina at saka ng diesel. So, halos lahat po talaga na nag-comment doon ay nagpapa-schedule na sila kailan daw ba pwedeng dalhin sa Moretti or dito sa Autorans yung kanilang mga sasakyan para ma-check up na namin kung pwede daw bang iyon ay ma-convert to electric. Ngayon, meron din pong mga nag-comment po na ito naman ang kanilang mga sinasabi. Ito po ang comment po ni Homer et Villanueva. Ang sabi po niya, question is paano yung sistema niyan pag-register sa LTO ng registration kapag na-convert na. Ang sumunod po, galing naman kay Sonbal71, Sir, add lang po, please update din po regarding LTO or government policies or related thing about this po. Thanks and looking forward. Ang susunod naman ay mula kay Punks Ross. Napakaganda po at napakahusay. Willing to avail. Isa na lang pong tanong ko, paano po kaya ito sa LTO? Pwede po ba? Okay. Ang susunod ay galing naman kay Ariel Gonzalez. Karandi, hindi ba magkakaproblema sa LTO sa pagre-rehistro ng eco-convert na sasakyan? How will be the process from a regular plate to green plate? Hindi kaya magka-problema sa insurance? Salamat po. Sabi naman si Healthy, kung hindi approve sa LTO, lugi ka sa conversion. O, tama po yun. Huwag muna kayong basta-basta magko-convert. Baka mamaya hindi nga yan ma-approve ng LTO. O ano pa ang kasunod na comment? Sabi po ni Narciso Jr., regarding sa changes sa registration, madali na ba proseso sa LTO? Mga delivery van like Hi-Ace at Nissan, gamit namin. Okay, ang next po mula kay Beth Harold C. Magkakaroon din ba ng assistance sa LTO sa pag-update ng records from ICE to electric? Sana may conversion din ng 50-50 hybrid. Tapos galing din kay JRock 9804. Paano po pala yung mangyari sa rehistro po ng sasakyan sa LTO? Kasama po ba yon sa conversion? Abangan ko po yung mga conversions ng mga sasakyan from ICE to full EV. Ngayon mga kapatid, meron po talagang batas na ginawa. At ito nga po yung EVIDA Law, RA 11697. At nakapaloob po dun sa batas na yon, ito ang pagyakap natin sa technology ng electric vehicle. So maraming klase ng electric vehicle. Nakapasok po yan doon. At kasama rin po doon yung conversion. Isinama po doon dahil nga po, alam naman nila na siguradong merong gagawa ng conversion nito. Pero ito po ay regulated. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magko-convert nang hindi ka dadaan sa gobyerno, hindi ka dadaan doon sa kanilang proseso na nandoon mismo sa batas na kanilang ginawa, yung EVIDA Law. Under the Electric Vehicle Industry Development Act, EVIDA RA 11697, the Philippines promotes EV adoption by providing priority registration, special plates, and 8-year number coding exception for EVs. O teka, hinto muna ako doon ha. Yung mga exempted sa number coding ay yung bumili ng EVs na mula nung nabili niya, pagdating ng 8 years, hindi ka na exempted. Malinaw po yan. Nandoon po sa batas yan. So, 8 taon ka lang talaga may exempt sa number coding. Tuloy natin. The Land Transportation Office LTO mandates registration for EVs over 50 kg. So, yung below 50 kg, hindi mo na kailangan ng rehistro dyan. No? Itong mga bikes, mga e-bikes na yan, e-trikes na yan, basta below 50 kg, hindi kailangan ng registration sa LTO. With recent updates, focus on aligning regulations with EVIDA's goal of supporting both new and converted electric vehicles. Nandoon sa dulo. Converted electric vehicles. So talagang pasok yung mga plano natin na i-convert natin ang ating mga sasakyan para maging isang full electric vehicle or hybrid or kung ano man yung klase ng electric vehicle na pwedeng gawin doon sa dati nating mga internal combustion engine. At sinasabi rin po sa batas nga po na ito na promotes EV conversions by creating an enabling environment
true tax incentives, faster registrations, and number coding exemptions for EVs, including converted ones. So itong mga tax exemptions po na yan, no, ay ma-avail din pala nung mga magko-convert. So kung paano yon ay malalaman niyo yan sa mga susunod na vlogs ko kasi makikipag-collaborate na po tayo sa Moretti Philippines kay Sir Johnny Chotrani since siya naman ang mag-i-imports nitong mga pyesa, nitong mga conversion kits po na ito ng electric vehicle. It supports local conversions industries to reduce fuel reliance and mandates the creation of standard for EV components. Sinusuportahan naman talaga ng batas na ito ang local conversion industries. Marami ang pwedeng mag-convert nitong mga internal combustion engine to electric vehicle at sabi po dito ay suportado po ng batas na ito. Para nga po mabawasan yung ating pagre-rely, no, yung ating umaasa tayo sa paggamit nitong mga sasakyan na gumagamit ng gasolina at diesel na ngayon naman ay talagang napakalaki ng problema natin dito. Napakataas ng presyo ng diesel, napakataas ng presyo ng gasolina, hindi na tayo makapagtrabaho, lugi lang kapag bumiyahe tayo, wala naman tayong magawa dahil yan naman ay inaangkat lamang din natin sa ibang bansa. So, bago pa nangyari itong giyera na to, talaga namang napakalaki na ng problema natin dito sa pag-consume nitong mga petroleum products na ito para mapagana ang ating mga sasakyan. Kaya po itong EBITDA law po na ito ay talagang binuo na rin ng mga mambabatas natin kasi naman nahuhuli na po tayo. Sa ibang bansa ay talagang gumagamit na po sila ng mga electric vehicles na lalo na ngayon na sobrang mahal ng presyo ng petrolyo, no? Buong mundo ang apektado po nito. Kaya yung mga bansa na talagang marami ng mga electric vehicles na gumagana dyan, nagagamit dyan, hindi sila masyadong apektado nitong pagtaas ng presyo ng gasolina at ng diesel. Incentives for converted EVs. Converted EVs are included in the definition of EVs and are exempt from number coding for 8 years. So, yung palang converted na mga sasakyan, itong plano natin kung halimbawa na-convert na namin yung Innova, yung Vios, saka yung maliit na sasakyan, yung Picanto ni Sir Johnny, ito pala ay pwedeng ma-exempt dito din sa number coding. Bakit ko sinabing ay pwede? Kasi hindi pa natin alam kung tayo ba ay papayagan ng gobyerno, kung tayo ba ay makakapasa doon sa panuntunan po nitong EBITDA law. Babasahin ko po ulit ito mga kapatid. The Electric Vehicle Industry Development Act, EBITDA law or RA 11697, explicitly includes conversion of vehicles into electric within its scope. However, it is a regulated activity, meaning you cannot simply perform a do-it-yourself conversion and drive it on public roads without official certification and registration. Yun po ang sagot doon sa sinabi ko po sa inyo na kung tayo ba ay makakapasa doon sa panuntunan po ng gobyerno. Sigurado, yan ay dadaan tayo sa LTO, sa DOTR, kung ano man yung mga ahensya ng gobyerno na mangangasiwa dito pagdating po sa regulations, pagdating doon sa accreditation para tayo ay makapag-convert ng internal combustion engine to electric vehicle. Ano pa po ang sabi? Key legal requirements. To operate a converted EV legally, it must be registered with the Land Transportation Office, meet Department of Transportation safety standards, and pass inspection at an accredited center. O yan, tulad po na sinabi ko sa inyo, dadaan ka sa LTO para sa registration, pero kailangan ma-meet mo muna yung pong safety standards and pass inspection at an accredited center. So marami pala tayong pagdadaanan dito mga kapatid. Kung ngayon ay meron tayong motor vehicle inspection para sa mga nagre-rehistro ng inyong mga sasakyan, itong mga internal combustion engine, dito po pala sa pagko-convert nitong mga electric vehicles ay dadaan tayo sa DOTR para kailangan na ma-meet muna natin yung safety standards and pass inspection at an accredited center. Ang matindi doon, kailangan munang maging accredited pala ni Autorans. Kailangan ding maging accredited ng mga shops na magko-convert ng mga sasakyan na sinasabi po natin na ito. So hindi pwedeng basta ka na lang magko-convert, bibili ka sa online, tapos darating sa iyo yung mga kits, darating sa iyo yung motor na mapapaandar mo na ang iyong sasakyan, iyon pala, hindi ka naman accredited.
hindi ka pala pasado, hindi mo pala naabot yung standards ng DOTR, hindi mo rin pala yan marirehistro. Kaya tama, yung sabi ng isang nag-comment kanina na binasa ko sa inyo, sayang ang pera mo kung hindi makakapasa yan sa registration. Bakit? Ang mahal-mahal po. Mahal ang baterya, mahal ang motor, mahal yung electric vehicle kits po na yan. Kaya dapat, bago kayo mag-isip na mag-convert, ito pong mga binabanggit ko po sa inyo, kailangan talaga maunawaan nyo muna ito bago tayo magsimula ng pagko-convert ng ating mga sasakyan. Conversions are supported with incentives including tax exemptions, import duty and excise tax, exemptions on conversion kits, lower registration fees, exemption from the Unified Vehicular Volume Reduction Program. Maganda po pala talaga kung mako-convert natin ang ating mga internal combustion engine to electric vehicle. So yung mga nag-iisip, yung mga nag-comments na mga negative dito sa nakaraang vlog ko na wag niyong gagawin yan, ang baterya, madali lang masisira yan, napakadelikado niyan, no? Hindi naman gagawin din yung batas na ito kung ganun yan talaga kadelikado. At saka siyempre, mga kapatid, kung ang magko-convert ng inyong sasakyan ay hindi talaga papasa, mamimit yung standard na hinahanap ng DOTR, baka talagang masabi natin iyan ay delikado. Kaya nga po, ang inyong lingkod, kasama po ang Moretti Philippines, tayo po ay mag-aaral, magse-seminar pa, pag-aaralan natin itong pagko-convert na ito, yung talagang mamit natin or masobrahan pa yung ating kaalaman doon sa standard ng DOTR, yun ang pinaka-importante. Kaya nga po, sa mga nakaraang vlogs ko po na pinag-uusapan namin ito, ang sabi nga po ni Sir Johnny, magtatayo sila ng training center at magtuturo sila sa maraming gusto na maka-avail nung mga kits na bibili nila, magte-train sila niyan para hindi masayang yung mga kits na bibilin po ninyo. At dahil nga po ang Moretti Philippines ay talaga namang nagtitinda po sila ng mga CPU, no? Yung complete built up na mga electric vehicle, mas malaki na siguro yung tiwala sa kanila ng LTO at ng gobyerno. Meron po talagang technical team si Sir Johnny, mga magagaling na mga engineers, mga ITs, at siyempre, meron ding mga mechanics. At mapalad nga po tayo, ang Autorans ay napasama tayo ngayon dyan sa team po na yan. Matindi ang aking pag-asa na kapag ka po ang Moretti Philippines ang humingi ng accreditation sa LTO, sa DOTR, para maging isang conversion shop, sa tingin ko po ay mapagbibigyan sila. Ito pa mga kapatid, merong important warning. Unregistered or non-compliant conversions risk penalties and insurance issues. So it is highly recommended to consult the DOTR or LTO directly. So yung isang nag-comment kanina, paano yung insurance? Ito po, may risk din talaga na magkakaroon talaga ng malaking problema. So mayroong mga penalties na mangyari kung hindi naman talaga magiging compliant ang conversion or hindi mo nga marehistro sa LTO, unregistered siya. So wala kang maasahan diyan pagdating sa insurance, no? Marami kang na-violate diyan. Kaya talagang napaka-importante na malaman ng mga magpapa-convert ng kanilang mga sasakyan kung yun bang shop na pupuntahan nyo or magko-convert ng inyong sasakyan ay meron po ba silang accreditation. Tayo po, ang Autorans, inaayos na po natin yan dahil tayo naman po ay legit na automotive shop. Kompleto po tayo sa mga dokumento. Sa tulong po ng Moretti Philippines, tayo po ay magpapa-accredit sa LTO at sa DOTR para po tayo ay maging licensed or accredited na conversion shop ng mga internal combustion engine to electric vehicle. Isa pa po mga kapatid, kapag po na-convert ng inyong mga sasakyan para maging electric vehicle, ay papalitan din po siya ng, plate number. So magiging green din po ang inyong mga plate number. Yan po ay ayon mismo dito sa EBITDA law. Ngayon, ano pa po yung mga provisions for converted EVs? No, LTO and DOE. Kasama dito ang Department of Energy. Converted vehicles require registration with the LTO which must follow the comprehensive roadmap for the electric vehicle industry standards. Ano pa po? Incentives, eligible converted EVs are exempt from the number coding. Ayan, inulit ko na lamang po ito. Scheme for 8 years starting April 2022. Special plates. LTO issues special type vehicle plates for easier identification of EVs. So kasama dyan yung mga bago at yung mga converted one. Registration discount.
Possible 30% excise tax discount on motor vehicle user charges for EVs. Step for LTO registration of converted EVs. Ito, ensure conversion compliance. The conversion must follow the technical requirements set by the Department of Transportation and LTO to ensure safety. So, number 1 yun. Safety po talaga. Kaya po, hindi siya ordinaryong trabaho. Kaya talagang ito pag-aaralan ng maigi. Bawat components, bawat pyesa ng electric vehicle, kailangan alam yan nung magko-convert. Hindi po ito pwede yung mga nangyayari na converted na mga minivans, no? Yung mga every wagon. Hindi po ganun kadali lang na magko-convert ka tapos okay na, marirehistro mo na. Dito po, kung meron mang gagawa ng conversion ng mga electric vehicles na to, ng mga ICE to electric na yan, kung meron mang gagawa niyan, naku, talagang hahanapin yung accreditation mo. Hindi mo yan mapaparehistro pag wala yung accreditation na nakapasa ka sa DOTR at sa DOE para ikaw ay maging isang pasadong accredited na conversion shop ng mga electric vehicles. Ano pa po? Inspection. The converted vehicle must undergo inspection by the LTO to verify it meets safety standards. Hindi po ito ordinaryong trabaho. Hindi ito basta na lang magpuputol-putol ka. Tapos ikakabit mo yung battery, ikakabit mo yung motor, mag-welding-welding ka, ililinya yung mga high voltage wires, no, yung harness na yan. Hindi po basta ganun lang yun. So meron pa ring standard na masusunod na iyon nga po ang magdidictate lang amang po nun ay yung LTO at saka yung DOTR. Documentation. Prepare documentation proving the conversion was done. Ito na. Was done by an accredited shop if applicable for roadworthiness. Mga kapatid, naalala nyo, no, nung kausap ko si Sir Johnny Chotrani, hindi lahat ng sasakyan ay pwedeng i-convert ng electric vehicle. Sa paraang dapat ang inyong mga sasakyan ay dapat roadworthy. Hindi pwede yung luma ng sasakyan, ang dami ng problema, tapos gusto nyong ipa-convert nang hindi nyo man na ipapaayos pa yung mga problema nun, hindi po yan i-convert ng shop or hindi namin yan papayagan na ma-convert dahil unang-una, hindi rin yan makakapasa sa LTO. Kung may problema ang mga pang-ilalim nyo, may problema ang body, medyo luma na, may mga bulok na, may mga kalawang na, hindi rin po yan papasa sa LTO. So dapat maging roadworthy muna ang inyong mga sasakyan bago mo yan ipasok sa conversion. Dahil kung hindi mo yan maipapasok o hindi yan magiging roadworthy at na-convert mo na yan, hindi yan makakapasa sa LTO. So madadagdagan, yung sinasabi ni Sir Johnny, daragdag yun doon sa magiging gastos. Kaya hanggat maaari, yung mga magdi-decide na magpa-convert ng inyong mga sasakyan na ICE to EV, dapat talaga roadworthy ang inyong mga sasakyan para makapasa din po kayo sa LTO at hindi po masayang ang pera nyo po. Hindi po basta-basta lang pala ang conversion. Kailangan talaga lahat ng magiging conversion shops ay magkaroon ng accreditation sa LTO, sa DOTR para masabing ang inyong mga i-convert, ang ating mga i-convert ay mapaparehistro talaga sa LTO. Kasi safety pa rin talaga ang unang-unang gustong mangyari, no, ng LTO dito dahil tandaan nyo po, yan ay electric vehicle. Marami ng mga pagkakataon na napapanood tayo sa YouTube, no, nababalita sa mga news na sumasabog itong mga electric vehicles po na ito. At dahil naman nga po sa ang teknolohiya ay nag-a-advance naman, yung mga dating batteries na sumasabog ay napalitan na po yan ng mga bagong baterya ngayon na matindi ang kanilang pananggalang sa init. Kaya po itong ginagamit ko nga pong konserba, no, itong Moretti EV na konserba, kahit ito po ay ginagamit ko araw-araw na umaakit ako dito sa bundok ng Antipolo, ay hindi ko pa na-experience na tumaas ang temperatura po ng baterya po na ito. Kaya po mga kapatid, pagtulong-tulungan din natin na sana ay maging successful po yung pinaplano nyo at pinaplano namin ng Moretti Philippines. At sana nga po ay ako'y maging mapalad na ma-credit po na isang masasabing legit na conversion shop po ng mga ICE to electric vehicle. Aasahan ko po at ipagpapanata po natin na mangyari yan para po mas marami pa po tayong matulungan ng mga kababayan natin na hindi kayang bumili ng mga nagmamahalang mga electric vehicles po na ito at sa pamamagitan po ng conversions na nasa batas naman po ng EBITDA Law, RA 11697 na pwede naman po talagang makonvert pero dapat hindi masayang ang mga pera natin na makonvert po ito ng accredited na conversion shop na bibigyan ng accreditation ng LTO.
Ngayon mga kapatid, meron lang ilang mga comments pa na babasahin ako sa inyo. Sabi po ni Mr. Santos, Sir Randy, pwede po ba yan mailusong sa baha? Mga kapatid, ito naman po ang sagot ko dyan. Kahit naman po yung sasakyan nyo ngayon, no? Hindi mo na yan talaga pwedeng ilusong sa baha. Katulad na lamang nung mga nakaraang vlog ko na merong inalusong sa baha na expander. No? After nun, nalusong sa baha, nag-general overhaul kami. Tapos hindi na rin siya pinayagan ng insurance. Hindi na ngayon niya yun mapa-insured pa sa kahit anong insurance sa company kasi nga po nailusong sa baha. Hindi na reliable yung unit mismo. Kaya kung kayo ay merong electric vehicle, aksidente na lang talaga siguro na iyan ay malubog sa baha. Dahil kung alam mong may baha doon, wag kang papayag na ilusong yan. Wag po kayong maniwala doon sa iba na ginagawang batayan sa electric vehicle, yung nailulusong sa baha. Yung mga napapanood nyo po sa ibang bansa, no, hindi naman na yan sasagutin pa ng insurance kapag inilusong mo sa baha ang isang electric vehicle. Yun nga lang nagalusan na Hyundai Ioniq 5, nagalusan lang yung ilalim ng baterya noon. Hindi na rin pumayag ang insurance na in-insured pa niya yun eh. No? Pinalitan na lamang po yun kasi nga po, delikado na. No? Kapag nalusong sa baha, yan ay delikado na kahit sabihin mo pang nakalampas siya doon. Dahil yan ay electronics, yan ay mayroong electrical system, mga modules sa mga gamit yan, anytime ay pwede yang magkaproblema. Katulad na nga din nung ginawa naming Altis dito, nalubog sa baha, nagpalit kami ng mga batteries. Hindi na rin po yun tinanggap ng insurance. Kaya iyon po ay sinubasta na ng insurance at nabili naman ng kaibigan namin na nagba-buy and sell. Ito pa po, ang sabi po ng isang subscriber po ni Otoran, si Rinette Soriano, maganda po yung project na yan, sir, Otoran. Sana po magkaroon kami ng idea kung magkano ang magagastos sa project. Mga kapatid, dahil ngayon ay nasa pag-aaral pa rin tayo nito. Pero siyempre, yung mga kits po na yan, alam na rin po ni Sir Janet Chotrani ang mga halaga niyan. Kaya lang, yung kabuuan, pinag-aaralan natin yan para po maibigay namin sa inyo yung eksaktong figures, eksaktong magagastos kapag ka po tayo ay magko-convert na ng inyong mga sasakyan to electric vehicle. Mga kapatid, sana po ay naging makabuluhan na naman ang vlog ko po ngayon. Sinagot ko po yung maraming tanong tungkol sa registrations. Huwag po kayong matakot. Ito po ay nasa batas, pero dapat yung mga magtatangka na mag-convert ng inyong mga sasakyan dahil may nabibili naman po talagang mga conversion kits sa online, siguraduhin nyo muna. Makakapasa po ba sa LTO, sa DOTR ang inyong conversion? Baka po mamaya, masayang po ang inyong pera kapag ka po iyan ay hindi nakapasa. Pero, alam nyo naman, dito sa Pilipinas, maraming paraan. Basta ikaw ay mayroong kakilala, basta ikaw ay mayroong diskarte, yung mga hindi nakapasa, nakakapasa rin. Pero sana hindi ito mangyari sa electric vehicles kasi mga kapatid, napakadelikado po nito. Kung pababayaan ito ng gobyerno, baka dito ay lumaki ang problema natin. Kaliwat kanan may mga nasusunog dahil doon sa mga hindi pasadong mga conversions na ginawa po ng mga walang accreditation na mga conversion shops. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.